It's Sunday, my dear brothers and sisters. Giving inspiration to our brothers and sisters to this short sharing on how we live the gospel of life, serving others with love. Speaking of life, it's buhay. Pag sinabi pong buhay, talagang lively yun. So, ang gospel po kasi, ang salita ng Diyos ay buhay. Di po ba? Lalo na po, pag isinasambuhay po natin, as lalo po siyang mabubuhay. Amen. Kaya nga po, ang sabi po natin is, a heart that serves with love. Gagamitin natin ang ating puso, no? Para po maisabuhay po natin ang salita ng Diyos. Amen. Number 1, a heart that love unconditionally. Pag sinabi natin unconditional, wala pong kondisyon. Hindi katulad ng tao kasi ang tao pag nagmahal may kondisyon eh. Pero ang pattern natin katulad ng sabi ni Sister Emma kanina, kailangan susundan natin si Kristo, no? May compassion, may love, may humility. Ano sabi sa John 13 verse 34? In John chapter 13 verse 34 says, "Love one another as I have loved you." May nauna doon sa totoo lang love your neighbor as you love yourself. Pero itong binasa ni Sister Emma is, love one another as I have loved you. Bakit po? Bakit po? Inamend. Binago. Bakit po? Kasi nga, ang hirap pong mahalin ng kapwa katulad ng pagmamahal mo sa sarili mo. Di ba? Kaya ang pattern po ngayon, mahalin mo ang kapwa mo, mahalin mo ang kapitbahay mo, ang asawa mo, ang husband mo, ang mga anak mo, magulang mo, katulad ng pagmamahal ni Kristo sa atin. It is Christ's love. The foundation of the gospel of life. His love is unconditional, sacrificial, and life-giving. As a follower of Jesus, Sister Ems, we are called to love others in the same way, valuing every life as a precious from the conception to the natural death. Ibig sabihin, simula pinanganak hanggang sa mamatay, mamahalin po natin. This means standing the dignity of life. Meron dignidad ng buhay and extending the kindness and mercy even to those who are difficult to love. Kasi hindi naman po ano yung mamahalin mo lang yung nagmamahal sa iyo. Ang sabi ng Panginoon doon, kung ang minamahal mo lang nagmamahal sa iyo, bali wala yung pagmamahal mo. Sabi po doon, kailangan mahalin din po natin yung hindi ka mahal-mahal na tao, yung mahirap mahalin. Love the unlovable. Lalo na yung love your enemy. Yun ang isang pinakamabigat. Kaya nga, sabi po, a heart that loves unconditional. Si Kristo po may author po nun Siya po kasi ang Diyos na talagang walang kondisyon. Maski nung pinako na po siya sa krus. Anong sabi ng ating Panginoon? Ama, patawarin mo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Alam mo, nung binasa ko yun, alam pinako Alam nga namang hindi mo alam na pinako. Hindi po ba? Pero ang sabi ng ating Panginoon, ng Panginoong Jesus, patawarin sila. Pagmamahal. Sobrang sakripisyo. Number 2, a heart that served with humility, humbly. No? Ano sabi sa Matthew 20:26? In Matthew chapter 20 verse 26 says, "Whoever wants to become great among you must be your servant." Marami pong tawag sa mga leaders ng mga community, servant leader. So, pag sinabing servant, nandun yung serve. Di ba? Pag sinabing servant, mas nauuna ang iba kaysa sarili mo. True greatness in the kingdom of God comes from a humble servant. Humble service. A heart that served with love. Yung uunahin mo muna yung ibang tao kaysa sarili mo. Amen. Seeking not to be praised, yung wala kang hinihintay na kapalit, but to reflect God's love in every act of service. Marami po sa ating tao, totoo na, nature natin yun Pag may ginawa, kailangan may kapalit. Pag mayroong ginawang kailangan may premyo, kailangan may balik, kailangan may bayad. Reward system. Oo, yun ang Pero ang Diyos naman nag-reward, Sister Ems. Yes. Di ba? Yes. Pero ibang klase ang reward ng ating Panginoon.
precious. No? Yung wala ka nang hahanapin pa. Serving the poor or advocating for the voiceless, yung walang boses, yung bang naapi na hindi makapagsalita, maraming ganun, may mga advocacy na ganun no? Being present for the suffering are always believe in the gospel of life. Alam mo po yung nagsaserve ka sa mahihirap, na wala kayo hinihintay na kapalit. At ito pa isa, yung makikisalamuha ka mismo doon sa mahihirap. Hindi yung magbibigay ka lang. Ano, di ba? Makikipagkamay ka, pag uwi mo sa inyo, mag-alcohol ka. Di ba? Di ba? Marami ako nakikita ng ganun ang galing-galing, grabe, kasi may camera. May camera di ba? Tulong. Especially pag may kalamidad. Pero pagdating, pag-uwi, malapit ng election pati. Ayun pa. Siyempre, marami na namang tulong. Pangako. Pero, may balik. Kailangan may balik. Pero sinasabi ng ating Panginoon serve with humility. Serve humbly. Humble service. Amen. Paano ba nalalaman na humble ka? Di ba? Marami ako narinig ganun Sabi pag may nagsalita, pag may nagsabi na, Sister Ems, ang humble mo naman. Sabi ng isang speaker na pare, sabi niya, hambog ka. Kasi you acclaim it, you acknowledge it. Pero yung sabi ng pare, para daw malaman mo na humble ka talaga, pag hindi mo alam na humble ka. Paano nga malalaman? Hindi ka mo nga alam. It is God will be reign in what we are doing. Alam niyo po yon, yung lagi kang what to call this, hindi ikaw yung gusto mo sikat ka, di ba? Yung nangunguna ka pagdating sa kainan, nauna ka na doon sa pinakamasarap, di ba? I mean, siguro yun sinasabi na with humility, yun po yung talagang ng ating Panginoon, character ng ating Panginoon. Amen. Number 3, a heart that protect life. Ano sabi sa Psalm, Sister Ems? 82 verse 4. In Psalm chapter 82 verse 4 says, rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked. Iligtas. Di ba? Iligtas yung mga mahihina. Iligtas yung mga may kailangan. Deliver them from the hand of the wicked. Yung masasamang tao. Living the gospel of life, my dear brothers and sisters, means depending and protecting the sanctity of life of all stages. Kaya nga, siguro makikita ko rito, siguro makikita natin yung advocacy, yung pro-life. Di ba? Yung pro-life, yung para sa buhay, yung inaanuhan nila yung abortion, di ba? Judicial killing. Kasi yun ang may buhay Kailangan proteksyonan natin yung buhay. Maski po yung nasa bilangguan na, hindi natin maanuhan yun alam po ba natin kung ano plano ng Diyos sa kanila? Hindi. Amen. Minsan tatapusin na lang, di ba? Amen. Kaya nga inalis natin yung death penalty, di ba? Meron na lang mga serious talaga, na sobrang serious na offense, na kasalanan, na kaso, para po maka-reach pa yung death penalty. It requires courage to speak up to the unborn. Ito abortion na yung ibig sabihin yan no? Yung bang i-abort, nako, sa totoo lang po, buti na-renewed kami mag-asawa. Bakit po? Nung di po kami renewed, ang plano po namin, 2 lang anak. Di ba, Star Hams? 2 lang. Ngayon, 5. So, kung di kami na-renewed, pipigilan namin yung 3. In-abort namin yung 3. And, sa totoo, pag sinabi abortion, pinatay mo. Di ba? Pinatay mo. Yun yung commandments of God. Thou shalt not kill. Yeah, amen. Care for the elderly. Marami ako nakikita. Wala nang sa magulang Tayo po na may mga magulang pa po tayo. Please po. Anuhan po natin. Ngayon kami, nandun na kami sa elderly stage. Siyempre, ang sarap naman po kasi, sa totoo lang, kung maanuhan mo po yung mga anak mo, naalala ka, siyempre, natural. Alam mo po yun yung mga umiidad na nalulungkot yan di ba? Show compassion to the sick and the marginalized. Each act of protection is a testament to the God who gave life and desired to be lived fully and with dignity.
Ang buhay po, kailangan may dignidad, mga brothers and sisters. Hindi ito yung pinagwawalang bahala lang. Kailangan po, ingatan po natin ang buhay. Kaya po yung po sa ating, kailangan maingat po tayo. No? Proteksyonan po natin yung tunay na buhay. Kasi po, lilikha ng ating Panginoon po yan. Number 4, a heart that forgives and heals. Ephesians 4 verse 38, Sister Ems. In Ephesians chapter 4 verse 32 32 says, I'm sorry. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as Christ God forgive you. Forgiveness is divine. Forgiveness is key to healing. Amen. Susi po yun sa kagalingan eh. At saka po yung forgiveness, akala po ba natin pagka tayo po nag-forgive, tayo lang po makikinabang o siya lang makikinabang? Tayo po, both. Pag nagpatawad ka, kapatid ko, nakinabang yung pinatawad mo at nakinabang ka din. And there's a healing there. I have experienced so many things, my dear brothers and sisters, because of forgiveness. Ang laking bagay nun, Sister Ems, diba? Yung makapagpatawad ka. A life live in the gospel reflects a heart open to forgiveness and reconciliation. Alam niyo po yun po yung sinasabing living the gospel eh. Yung isa sa pinakamahirap isabuhay na salita ng Diyos, magpatawad. Amen. Di ba? Lalo na pag nasaktan ka, pag naargabyado ka, pag may pinatay sa mahal mo sa buhay, o nasaktan ka, o something wrong, ay, nako, ang hirap. Pero ako, I thank God. Yes, of course, masakit. Yes, of course, hindi madali. Pero I thank God. I'm able to forgive. In a world torn by division, yan po yung yung unforgiveness po kasi, yan yung nagbibigay ng division sa atin. A heart that served with love, seek to heal relationship, build the bridge, not wall. No? Alam niyo po yun, yung nagdudugtong tayo ng tulay, hindi po wall. Ngayon po, sa totoo lang, pataasan ng bakod eh. No? So to, di ba? Walang silingan sa Bisaya, walang kapitbahay. Bring peace, my dear brothers and sisters. Be an instrument. And saan po magsisimula ang kapayapaan? Sa atin po. Let there be peace. Let it begin with me, with you, with us, my dear brothers and sisters. Yun yung ibig sabihin po na ang puso po na mayroong pong pagpapatawad, nakakapagpagaling po yun. Amen. Sa totoo lang, ang dami namin experience na kagalingan. Even Sister Emma, marami pong kagalingan na naranasan because of forgiveness. Amen. Number 5, a heart that proclaim hope. Ano sabi sa Galatians 6 verse 9, Sister Ems? In Galatians chapter 6 verse 9 says, Let us not grow weary of doing good, for at the proper time, we will reap the harvest if we do not give up. Huwag pong huminto na gumawa ng mabuti. Huwag pong huminto na tumulong. Huwag pong huminto na magmahal. Huwag pong huminto na isabuhay ang salita ng Diyos. Nung araw, nung bago ako sa renewal, reward system. Nagtampo ako sa Diyos. Kasi parang ang tagal-tagal naman, sabi ko 7 years, Diyos ko naman, ang tagal naman yata nun. Sa totoo lang po, ngayon natutunan ko talaga yung buhay na salita ng Diyos. Di ba? Si Sister Emma lang naghahanap buhay, tapos ako nasa bahay. Ang bigat po kaya nun, sa totoo lang. Dapat ako nasa labas, nagtatrabaho, pero siya nagtatrabaho. But brothers and sisters, isang bagay na makikita po natin yung pag-asa, yung ginagawa natin, hindi natin hihinto. 38 years. Akala ko po, 10 years lang, Sister Ems Ningas ko gon. Oo, 15 years, 20 years. But no, it's 38 years, 39 years next year. So, it's going on. Siguro humihinto po ito pag nagpantay na ang paa po namin. Amen. Ibig sabihin, pag wala na po kami. Living the gospel of life is a journey of hope, my brothers and sisters. Pag-asa. It means trusting in God's plan. Yung plano ng Diyos. Ano yung paborito mo? Jeremiah 29 verse 11. Di ba? To prosper, not to harm. No? To give you the future. Even when the world seems grow darker, we are the light. You are the light.
Madiba sa season. Huwag mong papatayin yung ilaw mo. Naalala mo yung sa ano natin sa recommitment? Di ba? Pag daw po tayo napupunta sa darkness, maalala natin yung ilaw na sinindihan po natin. And that heart that served with love brings hope to others, madiba sa season. Through its joy, kindness, and perseverance. Ako na, masaya ako talaga, Sister Ems. Alam niyo yung makaka-receive ka ng ano. Brother Vic, na-inspired naman ako doon sa ano, sa yung talk mo. Yung ganun ba? Nagbigay ka ng inspirasyon, nagbigay ka ng pag-asa sa tao. Amen. Na may mga tao na gusto na wakasan ng buhay, may mga tao na gusto na mapariwara, but because of the word, because of what we have done, what you are doing, my brothers and sisters, marami pong tao ang nagkaroon ng paggising sa kanilang buhay at nagkaroon ng pag-asa. Because we proclaim hope. Hope from God. Amen. Brothers and sisters. Amen. So let us pray, brothers and sisters. The name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Lord, grant us a heart that serves with love, Lord. Oh, yes, Lord. The hands that protect vulnerable, Lord. Yes. And voice that proclaim your gospel of life. May we reflect your unconditional love in every action, bringing light to the world in darkness, and glorify your name. Yes. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Then in the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen and amen.